O, game. Dakuin natin to. Eto na. May nakapagsabi ho dito, mga kababayan, no? Sabi ng isang mambabatas, threat to Marcos life grow as long as Vice President Duterte remain in the office, no? Iniisip ko ho, mga kababayan, napagtanto ko, tama ang sinasabi nito. Hanggat nasa kapangyarihan ng Vice Presidente, ay talaga namang nananatili yung banta sa buhay ng Pangulo. Bakit to, mga bossing? Eh, nako naman. Mataas na kapangyarihan ho yan, Vice Presidente. Ano po? Kayang-kayang gumawa niya mga ganyan. At nasabi nga po ng Vice Presidente, mga bossing, meron siyang kinausap para banatan ang Pangulo, si First Lady Lisa Marcos at si Martin Romualdez, mga bossing. Oh, basahin natin to. Threats to President Marcos' life continue to grow. Oh, lumalaki. Kada araw that threats to President Marcos' life continue to grow each day that impeached Vice President Sara Duterte is not yet removed from office. House Deputy Majority Leader and Tingog Party List Jude Asidre said Wednesday, February 12. Eh lalo na ho, mga kababayan, ito. No? Yung impeachment. Dadamdamin ng ating Vice Presidente yan. Magngangawa na naman siguro sa ibang mga press conference niya yan. Papatayin ko kayo. Papapatay ko kayo. Kasi yung nakita ko ho yun, mga bossing, nakita nating lahat dun sa Congress nung nagsasalita ang Vice Presidente ng ganon. Ramdam mo kaya niya nasasabi yun kasi nga na-corner sila doon sa isang issue, lalo na sa confidential funds, no? So siguro wala nang magawa, ganito na lang. Magrarant na lang ako, magsisisigaw na lang ako doon sa social media at sasabihin ko, may inutusan ako para patayin si Bongbong Marcos, etc., etc. Lalo pa ho ngayon, impeachment na yung pinag-uusapan. Lalo pong yung, alam niyo yun, mga kababayan, yung saloobin ng ating Vice Presidente, lalo pong naglalagablab yan at umiinit. Lalo pong nagagalit yan kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. At wala naman pong ibang iisipin niyang mga yan kung sino ang nangunguna sa impeachment niya, si PBBM pa din ang iisipin niyan. So, habang nakaupo nga naman talaga ang ating Vice Presidente, lalong lumalaki yung banta sa seguridad ng ating Pangulo. Sabi ni Asidre, we are not dealing with an ordinary elected official here. Second to the highest, position in the Philippines. Tapos may banta ng ganun. Delikado ho yun, mga boss, no? Hindi naman ako kapag sinabi ko, papapatay ko si Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba yan si Mark Ramos? Ano naman ang kakayahan niyan para makalapit doon sa presidential group ng Pangulo? Di ba? Pero ito, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Di ba? Sabi niya dito, he claimed that the Vice President has a history of brash and violence tendency, considering she has made direct threat before and we would be foolish to ignore the possibility that she may act on them. Ako naniniwala, kayang-kaya ho nilang gawin yan, mga bossing. Kayang-kaya ho nilang gawin yan, mga kababayan. Nakikita naman po natin yung mga ugali nila. Nakikita naman po natin yung kanilang mga sinasabi. Di ba? Ito, dagdag pa to. Napakarami ng pwedeng mangyari sa 5 buwan ng pagkaantala ng Senate trial. Asan dito? In English kasi. Let's not be naive. Every day, this trial is told
The threat to the president's life, so is the kill, no? Threat the First Lady, Lisa Araneta Marcos, and our own Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. This is not just about legal technicalities. This is about ensuring the safety and stability of our country. Ang Vice Presidente naman kasi kung ano-ano sinasabi. Ano po, sabi nga ni Katunying, dapat nirerendahan ng Vice Presidente yung kanyang mga salita. Di ba? Pero si Tunying bumabanat na din sa sa presidente, mga kababayan. Ay hindi kasi yun, given na yun kasi si Tunying saan ba yun? INC. Sabi ni Cesar Maminta, yang DDS nagbibingi-bingaan na lang yan at nagbubulag-bulagan na lang yang alam nila ang mga mali ng Duterte. Bago mahuli lahat, dapat umaksyon na. Correct, sabi ni Jose Rosal. Anyway, mga kababayan, dakuin ho natin itong itong tanong natin dito. Uto-uto ba ang mga DDS? Ang sumagot po ng uto-uto with 94% sa 750 votes ay yes, no? Sumagot ng yes ay 94% na uto-uto daw ang mga DDS. At ang sumagot naman po ng no, hindi daw ho, mga kababayan. 6% lang sila. Tanggalin na natin to, tapusin na natin to. Wala na yan. Anyway, mga boss Chipamo, sir, hanggang dito na lang po muna. Perold Ray, Michael Angelo Regencia, shoutout sa iyo at Pambansang Nanay. Magpapaalam na ho ako, no? Yung iba, replay na lang po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.